of their small guard. So it's probably Lamont Struthers playing point. Okay. Ito po mga kaibigan, ang unang possession napunta sa Ginebra. Pido Hareso, pumukol na napakalayo. Easy offensive rebound by Marlo Aquino and a turnaround shot. Pinag-uusapan kanina yung transition game ng Ginebra. Nakalimutan natin banggitin yung kanilang strength inside. Ngayon, nakapasok yung kanilang twin towers. Batala si Alan Kaidik, hindi tumira galaw sa labas. Sinaksak niya sa loob, hindi pumasok ang tira. Again, the rebound by Marlo Aquino. Here's Cofield. Laban kay Art de la Cruz. Medyo malamya ang tira. Credit the defense of Art de la Cruz. Yung offense ng Ginebra, madaling yung pagka-shoot nila, medyo hindi sila naghihintay ng half-court setup. They take it to the basket as soon as they can. Now, ito, patience naman dito sa San Miguel. They've got 7 seconds on the shot clock. Lamont Struthers, nilabas kay Nelson Saitono. Lumapit si Nelson, nakita si Babylonia. Magandang play yun. Decoy play. Mas may pasensya sila sa passing kaysa sa Ginebra. Dito sa Ginebra, kanina nakita natin hurried shots yung first 2 shots nila. And we're tied for the first time at 2-all. Dito po sa Game 4 ng Best of 5 series para sa semi-final round between San Miguel Beer and Ginebra San Miguel. Ito na si Cofield, sinabayan ni Art de la Cruz sa aire. At meron pong foul na tatawagin. Ito si Cofield, medyo that's his second shot. So aktibo siya sa offense. Ito si Lamont Struthers preferred to pass that ball kanina. A picture of both coaches, Norman Black and Robert Jaworski. Fred Cofield cans both charities at binibigyan po niya ng 2 kapuntos na kalamangan ang Ginebra, San Miguel. Sila rin po ang lamang sa series, 2 games, 2-1 in the best of 5. Nasa na sa Saitono, masikip ang daanan doon sa loob ng paint. At si Pido Harencio po ang tinawagan ng kanyang unang personal foul. At tapos si Robert Jaworski, head coach ng Ginebra San Miguel, at ang kanyang assistant coach na si Rino Salazar, nagbibigay ng mga instructions sa kanilang mga manlalaro. Dalawang sunod na play, ditong si Lamont Struthers, naghihintay lang siya ng opening to give the ball to the post-up area. They cleared out one side, and then Lamont Struthers with the ball. He can go one-on-one or he can wait for that area to get for somebody to position on the post-up area. Mantala Nelson Saitono. Tabla na naman tayo of the free throws. So tigisang field goal, tigalawang free throws. Ang dalawang koponang ito talagang mahigpit po ang labanan ng Ginebra San Miguel at San Miguel Beer. Pido Harencio lamang kay Alan Kaidik. Bagsak si Cofield sa loob. Samantala, Noli Locsin. Charles Itandiao. Ito na si EJ Fire. Sabi na, makuha lang ni EJ Fire sa tapat na ring yan. Titingkayan lang ng kaunti yan. Okay na. So si Marlo Aquino at si EJ Fire scoring almost the same way. May follow-up sa kasama. Narito naman sa Lamont Struthers. Binigay kay Art de la Cruz. Unwilling to go inside. Nelson Saitono with a fall away. Wala. Hugo Babylonia. Offensive rebound. Napakit. Nakuha ni Noli Locsin. Locsin. Nakita naman si Marlo Aquino the long court. Aquino going to play. That's a transition game we were talking about. Fast break points at nag-finish pa yung kanilang malaking player na si Marlo Aquino. At you got to credit Marlo Aquino. Alam niya hindi siya pwede makapagsabayan sa dribble at sa takbuhan. Ang ginawa niya, pineka na lang niya yung kanyang defensive man. Samantala, Alan Kaidik hits the hoop with a 3-point shot. The first triple B of the ball game coming in from the trigger man. At ang kalamangan po ng Ginebra San Miguel na ibaba kagad sa 1 at 8-7. Mukhang mainit si Alan ngayon. If he makes his first shot, you better watch out. Pinasok pa yung tira ng Fred Cofield. Meron 3-point play. Usually naman ginagatipalaan yung sipag ng ganyan eh. Tama. At saka yung recognition. Tama. Playing smart. Recognition. That's it. Importante yan eh. So, sinamampala naman siya. Yung kanyang free throw eh, hindi pumasok. So, 3 puntos sa kalamangan mo na Ginebra San Miguel with 8:53 to go in the first quarter. Bad pass. Nelson Saitono was ahead of the ball. Ito na naman ngayon ang Ginebra San Miguel. Fred Cofield carrying around Lamont Struthers. He's inside the paint. He scores on the drive. Pwede mo pa rin sabihin, fast break point. Hindi pa kompleto yung depensa ng San Miguel doon nung magawa nila yung puntos na yun. So you can credit it as a transition point. Yun na sinasabi ko kanina ba na transition play ng Ginebra San Miguel that has served them in good stead. They have a 5-point lead. Samantala naman ang turnovers ng San Miguel Beer.
Well, they've been trying to do that play for 4 or 5 times coming down court. Medyo hindi effective eh. Siguro kailangan mag-iba muna sila. I-mix up muna nila ng iba pa. Ang score po natin napago sa 12-7 a 5-point lead by Ginebra San Miguel with 8 minutes and 19 seconds remaining dito sa ating first quarter. Noli Locsin lamang kay Lamont Struthers. Locsin umihit. Last touch of Noli Locsin. Called by referee Bernarte. So, yung respect ngayon ng San Miguel for Noli Locsin, ang pinapagwardya nila kay Noli, yung import na nila, sila Lamont Struthers. Dahil maganda inilaro nito yung last few games actually. Totoo yan. At alam naman natin na pwedeng mag-explode yung si Noli Locsin. Nako! Kaidek, sabi mo nga, pag nakapag-umpisa ng maganda yan. Ito, nakakadalawa ng rainbow shots. Itong si Alan Kaidek. So magkabila yan, Coach Yeng. Pagka pumasok na yung una ni Alan, parang nararamdaman mo na sa buto mo yan eh. Parang binamani-mani na lang yan. Hanapin mo na hanapin. Just a 2-point lead by Ginebra San Miguel. Marlo Aquino threading the needle there. At si Noli Locsin grabs the rebound. Napunta kay Fred Caulfield. Fred Caulfield, very aggressive on offense. Ito si Lamont Struthers kasi ang problema niya is the point guard. He cannot be as aggressive because you have to distribute that ball. Samantala, Guido Babilonia ngayon. Nasa high post, nilabas kay Alan Kaidek. Alan Kaidek hinahabol ni Caulfield. Defense at Babilonia. Medyo nagre-reklamo si Coach Jaworski. May nakita yata siya traveling doon. Meron ba? Hindi, yung contact siguro. Dahil parang nagkabanggaan doon kaya nag-clear out yung lane. Okay, so back to a 2-point lead para sa Ginebra San Miguel. Pido Harencio gets momentarily open. Wala. Dalawang taga San Miguel yun. At De La Cruz at si Lamont Struthers. Buti ka lang maipasok yung bola sa ring ng San Miguel, ng Ginebra San Miguel. Pagka nagka-overtime, magkakasisihan pa kayo pag naalala mo yun. Uupog mo yung ulo mo sa pader. De La Cruz is open. Off the glass. Yes, he scores. At tabla na naman tayo sa 14. Pangatlong tablahan po sa larong ito. 14 off. Assist yun ni Struthers, no? So he's really not taking too many shots yet. Gusto niya talaga yung kanyang locals makakuha muna ng momentum sa offense nila. At talagang siniseryoso niya yung papel ng point guard. Bad pass by Fred Caulfield. Picked off by Alan Kaidek. Diyan magaling si Alan. Mabilis ang kamay niyan. Ito na. 3-man game. Yes! Steal of point guard yun. Struthers sa gitna. Namili siya. Assist na naman. No? So instead of taking it himself, hinanap niya yung kanyang locals. And San Miguel is in the lead 16-14 after falling behind earlier by 5. Sila na po ang lamang ngayon. Pero ito si Marlo Aquino sa loob. Short jumper. Master na ni Marvin. Tsaka yung play na yun, designed para sa mga big men talaga nila. Meron silang exchange of posts sa ilalim. Alam mo, itong Ginebra, nag-i-improve talaga yung kanilang execution ng mga plays. Oo, sapagkat medyo nahihinog-hinog na itong mga bago nilang player na malalaki. Oo. Ito sa Nelson Saitono. Post to a blind pass. Fred Caulfield. Ito Pido Harencio. Sumagot si Harencio. Well, we cannot overemphasize the importance of the transition game of Ginebra. Ando na naman po, nakita na naman natin. Ayan po, lamang na naman ang Ginebra San Miguel. They fell back by 2 at 16-14. Ngayon, lamang na naman ang Ginebra 18-16. Nelson Saitono trying to force it against DJ Fal. Dinoblihan sila ng dalawang malaki. Art De La Cruz with the offensive rebound. Natalo doon si Noli Locsin ni De La Cruz at ni Struthers. Alan Kaidek with the leather now. Pinusundan ni Pido Harencio. May nakita foul sa referee Benji Chua. First quarter pa lang po ng labanan ng Ginebra San Miguel at San Miguel Beer at mainit na po ang sagupuang ito. Lamang ng 2 puntos sa Ginebra San Miguel pero nasa San Miguel Beer ang bola. Nelson Saitono lamang kay EJ Fal. Tinirahan ni Saitono si Fal. Wala. Ito naman sa ilalim. Nelson Saitono has been offense-minded time and again, taking the ball to EJ Fal. At ito sa Struthers in the long court against Fred Caulfield. Alan Kaidek. Pupoposte si Struthers. Ay double team. Pumasa pa. Ayun, sumusobra naman ang passing niya. Dapat in-attempt na niya yun. Medyo libre na siya doon Nakawala na siya Pero, well, gusto nga niyang ipakita na willing siya na kumuha ng papel na yun. Tama. Yun ang papel muna niya for maybe 1 or 2 quarters. JB Gayoso, kapapasok lang. Pakilala sa mga tao. Hindi pumasok ang tira. 18-16. Still, Ginebra San Miguel on top by 2 at 4 minutes and 10 seconds to go in the first quarter. Lamont Struthers nakatingin sa loob. Tinitignan si Nelson Saitono.
Asaytono labang kay EJ File. Kanina pa po inaatake ni Asaytono yung depensa ni File. Ito na naman. Ayun, may illegal D. Tatawagan pa ng warning ang Ginebra San Miguel and the shot clock is reset to 24 seconds. Struthers taking it strong. May tatawagan po ng foul. The Ginebra crowd hoping for a traveling call. Noli Locsin ng foul. Samantala may technical na tatawagan sa referee Bartolome. Si Noli Locsin din ang tinawagan. Mabigat-bigat yan. So, may isang technical free throw, may possession. Oo. At maalala natin yung controversy nangyari nung last game. Itong mga referees are trying to take this game under control. So, ayaw nila na ma-out of control to. Kaya dinidiscipline nila kagad ng mga players. So, yun namang technical free throw na yun. Produced 1 point to cut the lead down to only 1 at 18-17. Meron pa po tayo 3 minutes and 52 seconds remaining in the first period. Ito yung turnovers natin. San Miguel with 5 and Ginebra San Miguel surprisingly with only 2. Oo, medyo tinitipid nila yan ngayon. Well, they've been making most of their shots. So, boy, ayun. Na-doblehan, na-triplehan si Anan kay Dicton at he didn't have quite a shot. Maloki na, tuloy-tuloy! Ang Ginebra po merong 4 na team foul. 3 naman ang nasa San Miguel Beer. We have 3 minutes and 34 seconds remaining in the first period. Yan po si Bal David ng Ginebra San Miguel. At ang coaching staff po, Jaworski, Cesar at Salazar. Ginebra in the lead by 2 at 19-17. 3.5 minutes to go in the first quarter. So, they're going to the same play again. Ito yung paulit-ulit na pinopost up nila or isolate one-on-one. There's a double team. Oy! Yung innovation na naman, Struthers, fantastic talaga. Oo. Sabi niya, ako naman ngayon, kanina pa ako pasa ng pasa, kaya siya dumiretso ng tira. Eh, kanina pa siya naglalaway-laway dyan sa na maka-score ng ganyan. At tabla na naman tayo sa 19. Struthers with his first 2 points of the ball game. Fred Cofield has it against Arden de la Cruz. Cofield goes for the jumper. Pumalog pero hindi pumasok masyado malakas. Si Guido Babilonia, pinasahan ni Art de la Cruz. Napansin natin itong San Miguel, they don't try to be aggressive on the fast break. They'll just go half court. Oy, ganda! Ganda na pasa. Pinaniwa pa rin sila sa ito na higad-wariwala ng foul from BJ Fire. Buti naman at nagkaroon siya ng pagkakataon na papuntahin dito yung pamilya niya. No? Yan ang mga bonus ng mga imports. Usually, if you go semifinals or finals, you have the opportunity to bring in some of your family. At siguro naman, magsisilbing inspirasyon yan para kay Lamont Struthers. 22-19, 3-point lead para sa San Miguel Beer sa kasalukuyan. 2 minutes and 27 seconds remaining dito po sa ating first quarter. Fred Cofield inside to Noli Locsin. Ganda na pihit. Locsin, naiba yung tira. Marlo Aquino, hinabol ni Struthers. Nakakuha naman ni Guido Babilonia rebound. Struthers, look away pass to Bong Alvarez. Alvarez, Ives Dignadice, also in the ball game for the first time para sa San Miguel Beer. Recovers it in the sideline at si Struthers ngayon nagdidirekta po ng laro para sa San Miguel Beer. Ito yung isolation, one-on-one. Again, si Nelson. 2 seconds on the shot clock. Agawan, lumabas. Nakamalas naman ang Ginebra San Miguel. Patapos na yung shot clock. Ayun, tinawag nila 24-second violation. First time ko nakita yung San Miguel nag-fast break, pero yung kay Bong Alvarez, hindi nila na-complete. So, they're a little sloppy on their fast break game. Nagkamali ng pasa si Bong doon sa kanila na first strike. Siguro medyo malamig pa ito si Bong at si Ives Dignadice. Silang dalawa yung nandun sa dulo nung fast break na yun. Pinasahan nila Monstrato si Bong Alvarez. Pumasa naman kay Ives Dignadice at nawala nila yung bola. Kaya medyo nagulo yung opensa nila. Samantala, nagbitis naman ang Ginebra San Miguel sa kabila. Narito sila Mount Struthers, head and shoulder fake. At naka-reload. Ayun, niya para doon sa shot sa anak ko kanina sa widescreen. Ito naman, para matuwa naman yung anak ko. Ika niya. Kaya walang kabay ito si Coach Norman Black. Pinapasa-pasa niya lang muna ito si Struthers. Dahil when he makes his move, it's really hard to defend against. Siguro that's his way also of pacing him. Para hindi naman gaanong gasgas itong si Struthers pagdating sa dulo na kung saan nagkakaproblema ang San Miguel Beer.
Ito, nagtapatan si Vincison tsaka si Bong Alvarez. No? Kahit magpalitan ng mukha yan. Okay? Pwede naman, si Bong Alvarez. Uy, medyo pinahirap niya yung tira. At hindi ba pumasok? Lamang ng 5 ang San Miguel Beer. At Dog Polistico. Hindi na pumaba si Noli Locsin. Ang ganda ng sidestep move ni Noli Locsin na yun. Ano? Iwan talaga yung kanyang defender. Tingnan natin yung sidestep niya. Ayun, no? Ganda. Sabi ni Dong, teka, saan ka pupunta? Bali, in-split niya yung depensa eh. Sa gitna siya dumaan. Na-match po ng San Miguel Beer ang pinakamalaking kalamangan ng Ginebra San Miguel, and it stays that way. Pareho na po nakalamang ng 5 puntos sa dalawang kupunang ito. Sa kasalukuyan, it is San Miguel on top by 5 at 24-19 with 45.3 seconds remaining dito po sa ating first quarter. Dito sa Ginebra, hindi na lang pinapalitan dito yung kanilang tatlong malalaki. EJ File, Marlo Aquino, and Noli Locsin. Itong, yung import nila. At itong guard position nila, nagkaroon na sila ng rotation. Ito na naman sila mga Struggles. Mabilis na nakapasok sa loob. Ito, naging 6 points na lead ng San Miguel. Maaring maging 7 dahil kung titignan natin yung regla kanina, pinag-uusapan natin. Kung di kita ng laro, delikado San Miguel. Ano? But if they can lead by 5, 6, 8 points, then nakita natin mas malamang sila. Mas malaking lamang nila, mas mabuti. Dahil itong Ginebra, pag nagdikitan, maaring same trend ng ulit mangyari. Yung same na parehong regla. 27-20, a 7-point lead by San Miguel Beer. At si Fred Cofield, obviously on a fishing expedition. At mukhang may kumagat. Investing na Lisa, natawagan na kanya unang team foul. The personal foul. Nasaktan sa dibdib ton si Fred Cofield. Reklamo niya na binigyan siya ng siko sa dibdib nung pagpasok niya. Ayun naman ang maganda sa mga players na yan. Medyo hagut-hagurin na ng konti. Parang wala na naman. Okay, naipasok ni Cofield. Ang muna niyang free throw. Lamang ng 6 ang San Miguel Beer with 19 seconds remaining in the first quarter. Isa pa para kay Fred Cofield. 27-22. Ito, last play for San Miguel. And they'll set up an isolation. Yung head signal nila sa isolation. Ito nga, they clear out. Nalapit siya sa Saitono for a pick. Struthers, ibinalik niya sa Saitono pero na-anticipate ni Vince Luzon. Luzon, tuloy-tuloy! Anticipation by Vince Luzon. At pagkatapos ko na first quarter, tinapiyas ang kalamangan ng San Miguel to only 3, 27-24. Hindi po yata import to, mukhang local yun. Hindi rin si Ratman yun. Uy, lumusot si Bong Alvarez at pinagkatan bola sa harapan ng EJ5. And at the start of the second quarter, Bong Alvarez again up the lead of San Miguel Beer to 5 at 29-24. Magandang gabi po sa buong Pilipinas at yung mga barko na yumayaon dyan sa ating mga karagatan. Kumusta po kayo? Ito, Noli Locsin sa loob, dinoblihan at meron po sasabit. Nakita ni Fred Cofield yung mismatch. Ayan, tignan natin yung ito yung dunk ni Bong Alvarez. Batin dito. Yun. Kasama lambitin pa yun. Ayan. Sabi niya ba? Ay, paa mo. Okay, first minute of the second quarter. Lamang po ng 5 ang San Miguel Beer. Umabot po kanina sa 7 ang kalamangan ng San Miguel. Pero maganda yung end game na naman ng Ginebra San Miguel. Natapyas nila yung kalamangan to only 3. Yung steal ni Vince Sison na sukat naman. Pag-buzzer, naisut na niya. Matala, Noli Locsin, nagkakaroon ng mga problema na naman sa kanyang free throw. Pero sa kasalukuyan, 50% po si Noli Locsin sa free throw line at baba po niya ang kalamangan to 4 points at 29-25. At the start of the second quarter, Coach Norman Black now uses a legitimate point guard in the person of Nagulat ang San Miguel doon sa depensa ng Ginebra dahil masyado silang extended out and then they were denying passing lanes kaya medyo hindi sila nakapag-adjust. Sa Batana, nag-iyawan na ng mga manonood dito nung ipinasok ni Coach Robert Jaworski si Bal David. Ito si Bal David binigay kay Marlo Aquino.
Sumundot naman si Investigadores. They complete the steal with Frankie Lim on the receiving end. Binigay kay Lamont Struthers. Nasa bandang gitna naman. Bumundol kay Vince Hizon. Investigadores. Master niya. Mid-range shot na. Oo. Siya yung naka-steal doon, ha? Na-steal niya yung bola kay Marlo Aquino at siya rin ang nag-finish nung play with that basket. So, credit him on both ends. 31-25, 6-point lead para sa San Miguel Beer dito po sa ating second quarter. Samantala, tatawag ng foul sa referee Bernardo kay Frankie Lim. Pero medyo konting mismatch siya in terms of quickness. Pero ito si Frankie Lim will compensate for that with his veteran guile. Oo. Okay. Meron mga foul na tatawagin laban kay EJ Fine. Referee Bernardo naman. Habang patakrap si technical na, tumawag na ng technical kanina yung referee, nagrereklamo pa rin si Dong, kaya mag-ingat-ingat siya, baka tawagan ulit siya. Ito, nagkukulyahan ito si Dong Polistico at saka si EJ File. Ayan. Pupustuhan sila. Isang mga foul na tatawagin. Pang-apat na yan ang team foul ng San Miguel Beer. Nasa pangalawang minuto pa lang sa second quarter. Masyado mabilis yan. At usually, the situation, Hinebra ang talagang masabi natin madalas malagay sa ganitong sitwasyon. Pero baliktad ngayon. Yan po naman ang pangatlong personal foul kay Dong Polistico. O ni Dong Polistico. Ito, EJ foul. Pipihitan si Polistico. Wala makitang buwang. Bofield. Investigadores, Polistico. Last touch ni Polistico. Sayang yung bola dahil San Miguel ball na yun at nabitawan pa nila. And they could have been running for a fast break kung nakuha lang nila yun. Medyo konting tangan lang na mahigpit at maayos eh. Medyo nagpanik yata rin ng mga players ng San Miguel Beer. Ito yung stats, no? Rebound sa mga San Miguel pero sa turnovers, mas marami rin sila. Sa Vince Hizon, bumungol galing sa kanan at binaba na naman ang kalamangan ng Ginebra to 4:31-27. 9 minutes, 44 seconds to go dito sa second quarter. Inalis na sa point guard position si Lamont Strother, si Frankie Lim na, so he will get more chances to score. Investigadores naman. Bibigyan natin sa rin, pero dito talagang he took the ball strong inside and came up with a layup. Maganda nilalaro ni Ives. On the defense siya, maganda din ni depensa, taka nakakaskor pa siya on the offense. At 6 na puntos na naman ang kalamangan ng San Miguel Beer. Open shot for Fred Colton. He doesn't take it. Lusod na siya ni Lamont Struthers. Binigay na ni Lamont. Sabi niya, useless. Kung makakabuling ko pa. Papahol lang ako. Bibigyan pa siya ng 3-point play. Tsaka maganda pagkagamit ni Caulfield ng kanyang katawan. He shielded that ball very well. Edra si Struthers lamang kay Caulfield. Yung dalawang Amerikano na po nagbabantayan dito. Kanina mga Pilipino nagbabantay dito sa dalawang import. Ito, sumaksak si Struthers. Nabas kay Frankie Lim. Wala. Marlo Aquino at di ba Manila niya nagagawa. Napunta kay Dong Alvarez. Uy! Nakita. Ay, baka. Offensive foul. Dito Babilonia ang tatawagan. 33-29, 4-point lead para sa San Miguel Beer. 8.5 to go dito sa second quarter. Caulfield. Again, bantay yung dalawang Amerikano. Medyo malakas. Ayun. Pinapit ka lang pala. Pagka hindi mo na box out si EJ talaga, and he gets that ball close to the basket, wala ka nang magagawa. So hindi siya na-i-box out ni Giduron. Medyo talaga malaki improvement itong si EJ pa. Dong Alvarez. Struthers. Nakita si Dong Alvarez sa ilalim. Pinaikan si Marlo Aquino. Napalakas sa kanyang tira. Yun talaga ang advantage ni Balacero. Kahit hindi ka mapalpal, naiiba yung tira mo eh. Kahit na napay ka mo na at lahat, nasa isip mo pa rin, natatarip sa isip mo yun eh. Talagang it takes effort for you to change your shot and in the process, maaaring magmintis ka na. Dalawa na lang ang abante ng San Miguel Beer, 33-31. Ito yung kanilang post-exchange na play for their big men. Si Cote,
Pwede rin. Oy, mga kababayan doon, taga-Kanda ba Pampanga? Nakakuha ng open shot doon si Fred Cofield because the concentration was on the inside. Kahit yung mga nakatingin ito sa... They were looking at a pass inside, pero siguro naramdaman niya yata ito. Medyo nakiti pa nga si Coach Jaworski nung tinira ni Cofield. Hindi nila akalain eh. Yung execution na yun is to get the ball to their post up man. But the defense tried to sag. Nabasa nila. So, libre si Cofield. Kaya naman na yung tira yun. Tinira na. Ay. Ito naman ang buti tira ko. Pero medyo mahina. So, tabla po tayo. 34-all. This is the 6th deadlock of the ball game. 7:07 to go. Second quarter. Cofield. Ayan na naman. 5 minuto na po nakakaraan dito sa ating second quarter. Second chance points. Tignan natin. 8-0. Unexpected na siguro yan. What with Pino and Kyle. Ito sa alat na doon. Kanina nakadalawa sa inyo. Wala na yun. EJ Fan, nabitawan ng bola. Challenge by his brothers. And there's going to be a jump ball situation. Ayaw, binawan ni situation in front of the San Miguel basket. Tapit ni Paul para i-ball ni Libas ni Jadiso. Ito nakalawit yung siko. Sabi ko, football team. Pinagpintang ko lang yung bola. Sabi ni Libas. Ayun, meron mismatch ng bahagya rin sa low post. Ano ito si Ed Pixon? Ito ba si Yang Gao? Oh, dahil sa Nasaitono. Sinundan ni Wilmer Ong, nakapapasok lamang para kay EJ Fan. Medyo napakanin with 3 personal fouls. Wilmer Ong. Agad mong kinuha naman ang kanyang unang personal foul. Si Nelson for tonight is lisensyado siya. No? Lisensyado siya na dumiskarte sa inside. Kaya nakakakuha siya ng fouls and his points from that area. So far, 5 points si Nelson Nasaitono sa larong ito. Pero talagang trabahong marino siya, lalo na kung si EJ File ang kanyang bantay at sinusugod pa niya yung depensa ni EJ File. Tama, pero kung si EJ File, maski na si Marlo Aquino ang tatao sa'yo, some of the time you have to take that medium range jumper. Hindi mo pwedeng i-challenge ng i-challenge yan. So you have to mix up your shots with some 12-footers or 15-footers. Bigyan mo ng variety. Kasi kung parating sa loob, talaga namang makalulong ka ng bola. 37-34, 3-point lead para sa San Miguel Beer. Balcabit. Slowness ni Alan Kaitik on the scoop. So yung mismatch na yun, ikakangan na sa English, it goes both ways. Both ways. Tabla na naman tayo off the 3-point play by Bal David at 37-all. 5 minutes and 46 seconds remaining dito sa ating second quarter. Investing na dice. Hoy, illegal din na naman at tatawagin sa Ginebra San Miguel. At yun naman si Norman Black. Yun po ang bagong ama na naman dahil nanganak po ang kanyang may bahay na si Mrs. Benji Black. I believe to a bouncing baby boy. Congratulations to Norman. Congratulations. Out there. Pumasok pa. Medyo nilaban na ni Ben Season yung braso ni Babylonia. Pero pumasok pa rin yung tira. Ginebra San Miguel. Ang San Miguel Beer naman ay nasa penalty na. Kaya nga pala mga kaibigan, matapos niyo po malaman ang resulta nitong panlimang semifinal game. Naging saksi naman sa makasaysayan pagtatagpo ng Muhammad Ali at Joe Frazier sa Madison Square Garden, New York noong January 28, 1974. Mamayang gabi ito. Dito po sa IBC 13, binabanan ni Muhammad Ali at Joe Frazier sa Madison Square Garden. Babanan din po sa Super Bounce. Dito lang po sa Dalawang beses na magkasunod itong Bal David trying to drive on his man. So the line of combinations, which means that that play is working offensively for Ginebra San Miguel. Doon sila pumupunta ngayon, yung quickness ni Bal David. 5 minutes and 22 seconds remaining dito po sa second quarter as you take a look at Ron Jacobs. Parati ko nandito yan pagkakita na sa Miguel. At consultant na sa Miguel.
41-39 is the score. Habang doon sa tigal ng dalawa, ang bola, medyo na sa ito. Oh, sinabawa naman ang bola. But Gover, dahil po din siya, after ka naman ang Ginebra! Ayos! Pagkabit! He's got 7 points in the game. Tabla na po, at saka nag-apply pa ng full court pressure itong Ginebra. Ayun! Score na naman! Ito naman, si Fred Gover, sinabang ng bola, nakita na naman sa Dalvin, Rivers, Suarez grabs the rebound para sa Sandy Maldeo. A block at 41 all. Nakakailan na yan yan. Apat na illegal defense calls laban sa Ginebra. Persa pa lang tayo. Oo. At nakabahaba pa nito second quarter. 4 minutes and 38 seconds. Mamuli ng 1 point ang San Miguel. Dito sa second quarter, just 1 free throw for Struthers, so he has a total of 8 points in the game. So Botana and San Miguel Beer off that free throw by Nelson Osay, 2-point lead at 43-41. That's Gofield. Number 2, that's a good rebound, 3-point shot! Ayun, maganda kay Fred Gofield. Yung record reset na sa atin kanina. He recognized double team. He knew where to find his man. Ako nito na si Tim Susan. Struthers naman, pilit na gumakan ko. May gumano ng katira. He tries to save the Validas. Napunta ka na sa Masaytol. Napunta si Struthers sa baseline. Napunta si Will Garon. Puro hard pack. Ito crowd po rito talagang highly partisan. Ginagawa ko airport Bata Reyes. Oo, napanood ko doon sa laro nila doon sa Amerikano sa El Strickland. Hindi pa Canchaw. Ay tinatalikuran na ni airport Bata Reyes. On VIP row, Commissioner Bernardino, Mr. Bobong Guerres, and Senator Freddie Webb. Very impressive play. Kanina, very impressive assist. Very impressive one-on-one move. At lamang na naman ang Ginebra sa Miguel sa 46-45. 3 minutes and 15 seconds remaining in the second quarter. Alat Medek labang kay Bayan David. Pinigyan po Struthers sa low post. At pinigyan na naman siya. Doon siya double team na yun. Dalawang taga-Ginebra si Fred Gofield at si Fred Gofield. Ang kanyang pangatlong personal foul. Lamont Struthers shooting for 2. Dahil ang ating nabangit, pareho na po nasa penalty situation ng dalawang tubunan ito. So free throws ito para kay Lamont Struthers. Play ng San Miguel. Trying to get their points on the inside. He's crossing keep on giving up those foul shots. Kanina na siya sa ito. Si Lamont Struthers. And hindi nila masyadong binigyan ng importance sa kanilang outside shot. Although nag-connect kanina si Alan, pero hindi na natin nakita mag-set up sila ng kanilang mga outside shots. Talagang sa loob ang kanilang nakakaya. Dalawang sunod na rin na, mag-aanga pa. Dalawang sunod na sunod siya. Pinagwal niya ang sunod. Pero hindi pa nakaas tayo Brown sa good season. Pero dito pumasok. Nakakuha rin ginawa bilang na rebound para sa San Miguel Beer. Tatlo po tayo. So 46 all, 2 minutes and 41 seconds remaining sa second quarter. Tatablang ganyan. Malayo pa. Malayo pa. Pasa sa loob.
meron na alam si Vince Susan. Ito naman, pukul ka agad sila mga Struthers. 24 seconds. Hindi po tumama sa ring. Kasi Ford yung tira. Ang ating pong score, 46 sa Manos. 2 minutes and 18 seconds remaining. Dito sa Pagkakas. Lubos na naman si Bayang Babot. Alas Kaibot. That tells you about the importance of quickness. Ang basketball, hindi na ngayon puro height na lang. Importante release. Okay. Again, nabigyan naman ng 3-point lead si Bayang Babot. So they get a 3-point lead at 49-46 with 2 minutes to go here in the second period. I don't know si Bayang Babot. Ang sinasabi natin. 2 minutes. Brothers, nakita si Guido Biloga. Dumating si Ted Colfield. Medyo nagtago rin yung tira yung Biloga. Ito na si Colfield. Pinigay kay Vince Susan. Ang bumalik shot. Wala. Struthers para sa rebound for San Miguel Beer. Still a 3-point lead para sa Ginebra. 49-46. Struthers binigyan na pick ni Alan Kaidek. And sa kasalukuyan, labang ang Ginebra ng isa, 49-48 with 1:36 remaining in the second period. Problema si Struthers na free throw. Ilang bigtis na? 3, 4. And he rarely misses. So I think he averages around 18 to 90. Ito ngayon si Fred Colfield, si Pablo Aquino naman ngayon, tsaka si Guido Medillona ang nagpapalya. Sabasa ko ni Pablo Aquino, si Joe na pangkapa ni Ayot. May bangka si Babilonia sa mukha ni Pablo Aquino, tatawagan siya ng technical. Nakikita mo ang video, tatawagan ng technical foul si Guido Medillona. Palakpakan po ito mga foul sa Ginebra San Miguel. Well, to the credit naman ng Aquino, hindi siya nag-react. Ito, panoorin niyo, pagkatapos ng tira, kukunin niya ang bola, hindi nakatubong. Simple lang, pero nakita pa rin. So, hindi ganun kasimple. Okay. Pinasok po ang technical free throw. So, nasabi ko nga, to the credit of Marlo Aquino, hindi siya nag-react ng, di ba? Reverse, laki ng San Miguel. 12 against Ginebra. 3, nakakagulat talaga yan. Dahil usually, baliktad yan. So it is now a 4-point lead for Ginebra. Ito naman yung turnover. And Vince Susan is 2 steps ahead. Binigay ko na nila sa pinagutan nila mga Struthers. At tumihingi ng deliberate foul itong mga Ginebra. Pero sila mga Struthers, pinakit si Noli Langsing. Sabi nga, wala. Talagang ano lang kasi si Noli, medyo babagsak si Noli sa floor. Talagang Malaking kalabog. Oo, lalagabog talaga. Ito, pinigilan lang niya yung shooting hand ni Noli. Eh, siyempre, nasa kaya yan. Marunong naman lumanding yan. Kung may intention sila mga Struthers na saktan niya, masasaktan niya. Ito na patuloy yung people. 53-48. Yes, it's a 5-point lead para sa Ginebra. Usually sa ganitong stage ang lumalayo dito yung San Miguel, pero ngayon parang bumaliktad ang takbo ng laro ng previous games nila. Tapos Brambo to the loose ball. John Alvarez sa agawa naman sa kabila. Schofield. Sidestepping move. At meron pa ang nakita. Kay Angela Cruz. Remember, both teams are in the penalty. Technical na naman to. May technical din. Sunod-sunod. So, maaaring madagdagan pa to. Dahil magka-halftime na po. And you get a good lead at the halftime, then that will propel you to a better game in the second half. Sa ating halftime, mga kaibigan, aside from our analysis and our dugout reports, meron po tayong dance group, yung Boston 96 Dancers. Ganun ba? Vince Susan galing sa labas. Out of bounds play in favor of San Miguel Beer. 54-48. Full court press itong Ginebra. They're trying to preserve this lead going into the half. Into the second half. Hindi na namin delikado mga pasa. Kaya sila sa Toro, nabitawan ng bola, nakaroon naman ng Ginebra sa Ginebra. Foul David.
Habang ni Franz Pumaret. Ibigay na pasa sa kabila para si Bobby Milanita. Nakakarinig dito, mga kaibigan. Pagkasalan na hihiyawan at sisigawan ng mga tao rito. 8-point lead para sa Ginebra. Sa Antragos. Medyo nawawala yata ang concentration ng San Miguel dito kung ano humingi. Dito, ayun. Sabi ng tawag, walang foul. Ito sinasabi ko kanina, sometimes they get frustrated. It's not really the pressure, but they get frustrated with the situation at lalong sumasama kanilang laro. Focus eh. 3.9 seconds. Wala lang siya, nakawala sa kanyang binigyan. Ano ba na? At tapos na po ang ating first half. Laban ang Ginebra. Ito po mga kaibigan, nalagyan ang ating isang kalahat ng laro ito ng San Miguel Beer. At 8 seconds to shoot. ito po nagkakampulan para makakuha ng slot sa finals. Pasok na po ang Alaska. Hinahanap na lang po natin ang makakalaban ng Alaska sa championship. Ito, si Alan Edwards. Pagsabog na sa pananayo mga tikada. Napansin kasi natin kanina, pero inside game in the San Miguel when they had Alan Edwards first possess niya, pumasok. So ayun, pinakita din ni Alan na nandun pa yung kanyang tira, pwede pang gamitin. 7-point lead ngayon para sa Ginebra. Yung first team na nakakashoot, yun ang nananalo sa game. Sino ba huli ang unang nakashoot sa gabi ito? Ang nakashoot si Mario Aquino sa Ginebra. Masusunod yun, alas na lang, nasa Miguel. Well, tingnan natin kung pwede na paniwalaan nila sa coach sa numerology. Ibang karir na pinapasok. Naghahanap ka ba na bagong karir? Hindi, kailangan. Matinding pangangailangan. Ito, Vince Hizon, galing sa left corner ko. Wala, Alan Kedig, grabs the rebound para sa San Miguel Beer. Lamang po ng 8 ang Ginebra. Mga scholars, habang kay Vince Hizon, on the run. Ito naman ngayon si Cofield. Binigay kay Bal David, lumipad na naman si Bal. At si Franz Pumaret ko, tatawagan ng foul. Al David, very crucial player in this game. Dito na game ito sa free throw, 62-53. Siyempre naman ang abante ng Ginebra sa Miguel. Ayan ito rin sa ating halftime kanina sa 2. Ang dinamang nitong Ginebra laban sa San Miguel Beer. Ayun, nipis na si Bal David. Ito si Franz Pumaret. Kainit, nakakuha na naman ang buwan, pero hindi na sa kapira. Lamont Spade, hindi na follow. Medyo na pressure. Ayun, Luxit, Atty. Luxit, pero medyo chinek na yung reaction. Buti na lang, na-check niya. Tony Luxit, his second team foul for Ginebra San Miguel. That's a shot for Lamont Struthers. Team final for Bal David. Sa huli ka na lang mag-sisi. Buti nga naman at nabago niya yung isip niya sa isang iglang. Magiging agresibo na to si Lamont Stratos. Nakikita niya na ano na lang to, no? One of their chances to get back to the stage. Alalahanin pa rin mo kay San Miguel here leads this best of 5 series 2-1. Bad pass picked off by Struthers. Dahil sa Franz Pumaret. Binalik kay Struthers. Ayun, si Franz pa rin binigay. Off the glass. Wala. Got a long way to go, Lamont. 62-56, 6-point lead. Sa Ginebra San Miguel with 9 minutes and 45 seconds remaining in the third quarter. Magandang gabi po. Ito po si Ed Dixon kasama si Yen Giao para sa Vintage Sports. At sa kapanapanabic na coverage ito laro ito Malo Aquino sa loob against Babylonia. 5 seconds to shoot. 5 seconds sa shot clock. This season, another advance to that. He's up to do it. Ako po yung shot clock.
interesado na si Coach na back to use Franz Kumare for a few more minutes than usual. Kailangan talaga nila ng Good. tinatawag natin pinahali. Yung mga clutch baskets, mga backbreak. Natin na napakasakit. Alan! With his ball game, and he has a total of 16 points for San Miguel Beer. Kanina pa nagbabawi ang dalawang to. Tignan natin, gusto nyo bumawi uli nito. San Miguel, 8 minutes and 15 seconds remaining. Brothers, kasama sumali sa sagutan. Para ito si Nick Susan, and the goal! Abulay na brings up the foul. Aguantana and Nick Susan with 2 free throws. That's the lead of the number to 3 points at 69-61. Did a good shot, man. Place it. 2 seconds remaining. San Miguel over San Miguel Beer. As long as Ginebra keeps the pace fast, then they keep that good lead that they have. So, pinapabilis nila. Feed the ball. Pressure. Pressure. Kumakakuha ng pasa. Bitawan ni 10 seconds on the shot clock. Pressure. Pressure. Pina-improvement ang offense sa Ginebra. United Simon. United. Ito naman kanina, talagang hirap na hirap si Jasper. Watch out. Get out. Struggle, sa loob. Nagkasama ni Tira, pero hindi pasok. Nakuha ni Caulfield. Caulfield dito na front court. Nakasababu ng anak ay, titira na naman ng 3. Wala. Out of bounds for San Miguel Beer. Pinakawan si Pressure Field. Pwede nilang dalhin sa mga Take good decision. Defense. 10 points lead pa rin para sa San Miguel dito sa third quarter. 7:03 to go in the period. Struthers, wow, what a pass. He does it as a total. Pero nagdito ni Tiro dahil kay Pablo Aquino. Nagulit awat mo sa Marlo, they shoot it out. usually Nelson against any other guy will dump that ball. Not against him. Bumalik sa kanya si Boko. Ito naman, sinuli lang siya. Power play against Alan Kobe. Ito naman, sinuli lang siya. Para doon sa free throw niya. Kapalitan naman sa Alan Kobe ni Ives Dignadice. Ano ba balita kay Samboy? Wala pa tayong balita kay Samboy. Mamaya magkakaroon ng balita. Marami tayo sumasagap ng balita. Yes. Medyo nagpatakbo na lang ng tatlong trend na Pressure. Pressure. this is Struthers. Struthers. DJ pa eh. Dahil belt nga siya. Bali wala naman yung belt eh. Dahil yung gusto ko siya. 73-63. Pablo Aquino. Hey! There's a focus on Alaman. And Ginebra San Miguel as we approach the halfway point of the third period. Yes, we can do so. Six seconds on the shot clock.
Right, there's a pass to Gonzalez Alberto. EJ Fry will give it the foul. Tranquila por Franz Pumaran. Pumatala si Frank Kinet. Pumasok para kay Franz Pumaran. That was a great position. Sabi ka po, sabi ko, coaching, parang yun ang weekly kayo sa Pizarro. Dahil frustrated sila sa kanilang turnover situation, especially they need a good point guard to handle the press of the match. This juncture, it is an 11-point lead by the Negros at Pizarro at 75-64. EJ Fry will give it back to the race. Bilang na nakabatay, pasa ni Fry. Kapit pa naman si Lamont Struthers. Tignan niyo po ang lineup ng Ginebra ngayon, pero bibilis naman. Sinasabi natin yung importance ng speed nila. Well, bilang nakabakta naman sa kanila. Uy! Ang ganda. Oliver Sinaman, galing sa labas. Pero pa tayo 5 minutes and 15 seconds remaining dito sa ating third period. Alala natin sa audience natin na pagkakaganito sa situation, pero biglang nagkakaganito. Kaya ka lang sabi ng violation, you can't do it. Again, the defense of Ginebra forcing that turnover. Ayun. Tumangat yung pivot foot na kaya ng beses. Kaya can't do it. Dahil po sa ikakay makulit na pagdidepensa nito si Pido Harencio. Mid-season. Harencio naman, lumakas laban kay Frank Pido. Pinagay kay Chavez. Dito galing kay Frank Pido. Sabi ng Coach Jones, gabi ka na yun. Sabi ng Pido Harencio, sinusunod ka niya. Lamont Struthers, acrobatic shot. Mid-season. Mid-season. His fourth personal. His fourth personal. Ginebra. Pupunta po sa free throw line ito sa Lamont Struthers. Well, alam mo, Coach Yang, kung pag-usapan naman, pag-usapan na natin kontrobersiya na nangyari noong linggo. Pagkakagad dito, yung init ng emotions na nangyari dito sa laro ngayon ay dala-dala pa ng mga player. Okay lang yun, actually, gaganda, nagkakaganda lang yan. Maganda talikod sa bola! Maganda talikod sa bola! Pinasok ng Lamont Struthers at free throw 78-65, 13.3 para sa Ginebra San Miguel. 4 minutes and 27 seconds remaining in the third quarter. Mukhang nag-aalala si Coach Jaworski sa kanyang mga player. Bakit ang pinit ng ulo? So bakit tulog niya sa kanyang sentido? Bakit yung utak nyo? Well, sabi na, ginagawa si Pido Harencio. Ayun, manos na kayo ha? Ito naman ngayon si Struthers. Habang kay Cofield, clear-out situation. Sumali si Pido Harencio. Tatawagan ng Ginebra. Delivered foul on Pido Harencio. Warning on Pido Harencio. Meron sa lateral movement. Tinawagan bali tripping yun eh. Kasi ang tripping foul is deliberate foul. Parang pinati nila sa clock. Talaga naman sesep lang yung tao. Hindi pa natin nakita ibalik si Val David. Ano? Alam natin na maganda nilalaro ni Val. At sa bagay, principal naman nito. Malaking kalamangan yan. With 4:05 to go in the third period. Parang ito natin sa ganitong klaseng sitwasyon, ganitong klaseng laro, hindi ninyo masasabi. Dahil sa init ng laro, maaaring bumalik ka dyan, maaaring lumaki naman. JB Gayosa for Pido Harencio. JB Gayosa papasok para kay Pido Harencio. So hindi pa rin binunot si Val David. Ang binunot si JB Gayosa. Masama ang loob ni Pido Harencio. Doon sa tawag sa kanyang deliberate foul, which means na kailangan niyang bumalik sa bench. At 3 minuto po ang penalty dyan. 3 playing minutes. Opposition will remain with San Miguel as a result of the deliberate foul. If San Miguel can capitalize on that play, no, they can have a 4-point play right here. Pwede nang pwede nang umpisa ng isang rally yan.
Di ba laki-laki pa rin ang kanilang habulin. 11 puntos po yung kalamangan ng Ginebra. Pero gaya na sinabi natin, mahaba po yung oras nito na. Sila Mons Brothers, sumaksak sa loob. Sila Lashat, sila Lashat. Wala na San Miguel. Wala na San Miguel. Strotters will be very aggressive going to the basket. Siguro, kung hindi man siya makakakuha ng 2 points, he'd rather have the foul. Ito, must-win situation para sa San Miguel Rio. Pagkakala ng Ginebra, meron pang Biernes. Ito na. Hirapan si Strotters para maghanap sa lawa pa saan. Malaki na, nag-dribble, tuloy-tuloy. Hey, goal San Miguel. Tinawag pang referee. Nakikita na malay mo. Ayaw na dipludulan niya. Straight din si Strotters dahil open team siya, hindi niya napasa ng ayos. Batala, ginagawa sa loob. 80-69, 11-point lead para sa Ginebra San Miguel. Hindi pa agresibo yung press ng San Miguel. Dapat siguro mas agresibo na sila. They take risk and double team. Kasi press na yun. Ito sa mga labang kong Babilon na tumihin. Masakal na kasawanan si Shadow. Correction po, pareho kami malini din sa St. Christ. Si Babilon na parang kilawa. 3 minutes 11. Tawarin na po si Coach Yung Diao. 11-point lead para sa Ginebra San Miguel. Palakasan naman ang tira. Babilonia para sa rebound ng kay Struthers. Magandang chance ito para San Miguel to pick it up. Single-digit lead going to the fourth quarter. Oh, magandang iwas. Magandang iwas si Struthers. Struthers now with 25 points in the ball game. Nakikita natin madalas yan. Lamont Strotters just going to the basket by his lonesome. Caulfield. Ang laki ng upper post. Habang ko Babilonia na naman ang labas ng Caulfield. Libre! Medyo mo yung tira papunta sa kanan. Frankie Red, nakita si Nelson na sa ito ng ahead. Nakapitilit, piso na pasa. Medyo delikado yung pasa. Para ito, Struthers sa bali, bagaw. Struthers sa bali. Libre si Nelson, pero sabi niya, ako na lang. Ito, sabi niya, kung nakahirap dito. 2 minutes and 9 seconds remaining dito sa ating third quarter. Frankie Red with a 3-point shot. Wala. At si Jim Susan, nakapagpapagin sa rebound. Oh, sabi rin violation ng tinawag ng referee. Ang unang pito, ang Ginebra San Miguel. 80-73. Ang picture dito, Coach Red. Uy, may nagbabato. Bote-bote plastic po sa court. Ito po sinasabi natin. Remind the public to refrain from throwing anything onto the court. Those that are caught doing so will be dealt with. Somebody from there and threw that on the court, ref. We don't see it. All here. All here. Just telling you it happened. Coach number black si referee Benji Chua. Coach Jaworski. Hindi sila nakatawagan ng foul. Hinahon na. Dahil walang mangyayari sa atin. Kaibigan lang po tayo ng patato. Kaibigan. naman nila kung sakaling makita nga nila na merong judgment mistakes itong mga nangyari ng Nilinaw yan ni Commissioner Bernardino. Yun pong suspenso kay referee De Leon at yung referee ng referee Barrera ay hindi po dahil sa nagprotesta ng San Miguel Beer.
Yun po ay action mismo ng PBA. Sila mismo ang gumawa ng paraan upang paalalahanan ng mabuti yung mga referee sa mga guidelines, sa mga standards sa pagtawag o pagre-referee dito sa PBA. So, nandiyan po ang PBA at meron po silang mga desisyon na ginagawa ukol dyan sa mga problema. Lamont Struthers, nakapasok ang bola. Very manageable lead and then they have a pass. Bangkabut, sa loob na naman niya para sa Ginebra sa Ginebra. Dinadagay ng Pangasinan. Pinawas na yung season against Freddy Aguda. I was just coming to the ball. Yung Babli Aquino naman. Pinihit. First time the West Coast 81-75. Saka pala, kanina magtatanong tayo. Kung nangyari ko sa Ambunan. Malabi ba parutin si Santos sapagkat hindi pa siyang injury ko sa kanyang kaliwang tuhod. Ito yung dati na palang injury ko sa patella femoral. Basta sa tuhod yan, sa kaliwang tuhod. At yun. Struthers. Ball away jumper by Struthers. Nangyayari uli ngayon, pero 4 points lang ang lamang nila. Ito si Val David. Bumukol. Hey! Nakakulugan ko Val David ko. Matala si Frank Hill. May ito ng bola. Pinapunta na lang sa buong season ng bola. 6-point lead para sa Ginebra, 83-77. Lamont Struthers, silaksak pa naman sa loob. Nakuha ng Eagles Team Gaduso. 2 seconds on the shot clock. Hindi ako dito. Big night dito sa Pinataso. Sa Pantala Ball the ball! Ito na naman! Ito na naman! 17 puntos, 17 points for Val David. Natala na ito sa Lamont Struthers. Mabilis na ibinawa ang bola. Pinaliwa. Puro bandaan doon ang galing. Nakatingin na lang masama. Hindi na best players na ka. Paparada ka. Medyo nagigit-git ka. Medyo sino. Pinapit si Paolo ako. Wala na parang Struthers. Ito, batuhan naman dito. Sakot na taas po ang pagpipita. Marta dito, mga kaibigan. Ito, yung dalawang players ito. Ito, nakatulakan siya ng dalawa. He's trying to fire off the pick. Ito, anong mga siya? Parang naruan ng pencil. Ano? High five lang yan. Ladies and gentlemen in the stadium, please, let's not throw anything on the court. We do not want anybody to get hurt. No innocent people should get hurt here at the court, so please, let us not throw anything because you don't have good aim, all right? Peace lang tayo lahat, ha? Peace lang. Peace lang tayo lahat. Referee, please mo! Ano kayo? Bisa yung galit. So nag-design ng isang bagong play ito si Coach Sonny Jaworski. After this foul shot, magiging ball possession pa rin nila. Kaya fair time to execute.
Alam ko, dalawang technical yun. But sila cancel the each other. Binigyan sa ng isang free throw. Tapos yung foul kay Marlo talagang ano to. Talagang Two shots. Dahil penalty na. ano nangyari to? Dalawa pa lang yung technical two drop din. Isa rin sa San Miguel, isa rin sa Ginebra. Okay mga kaibigan, balik po tayo sa Cuneta Astrodome sa laban ng ito ng Ginebra, San Miguel at San Miguel Beer. Game 4 po ito ng best of 5 series. Lamang ang Ginebra sa series nito, 2-1. Donnie Locsin, lumusot. Reverse layup. At meron po yung sasabi. Pagbuwan po sila ng Ives Dignadice sa... Pawan Ives Dignadice. Pagkakap niya, Ives Dignadice. Fourth personal foul on Ives Dignadice. Ating po score, 88-82. Lamang ng 6 ang Ginebra San Miguel dito sa larong ito. At alalahanin po ninyo, kung mananalo ang Ginebra dito sa larong ito, ay matatapos World Series at ang maglalaban sa kampyonato, Ginebra, San Miguel at Aras Camel. Ngunit, kung mananalo ang San Miguel dito, makakaroon po tayo ng rubber match sa darating na Biyernes. Panlimang pagtatagpo po nila sa semi-final round. Doon po natin malalaman kung sino ang papasok sa sa inyo pong kaliwa. Si Congresswoman Tessie Aquino at sa inyong kanan naman, suki na PBA yan, si Congressman John Espeña ng Cebu. Napakaaga ng fourth quarter, pero ito si Noli Locsin, naging agresibo, nakakuha ng foul at yung foul shot, kung matatandaan natin, kung si Noli Locsin nagdala para sa Ginebra ng huling laro at mukhang yun ulit ang nasa isip niya ngayon na umpisa pa namin. Okay, pwede ang Buda, medyo pinasok po ito ng third quarter naman ni Coach Norman Black. Among Stratos, nakawala kay Maalo Aquino, nandun si Vincenzo, binig na tira. Nakuha naman ang Benny Abuda. Benny Abuda. Hindi natin nahahalata. Nag-contribute na siya ngayon. Dumidepensa siya ngayon kay Noli Locsin. Si Benny Abuda, yung talaga papel niya. Tsaka welcome naman sa kanya yung papel niya yun. Ika shock trooper yan. Pero he gives quality minutes. Vincenzo, binigyan ng pick ni Maalo Aquino. Ang Ginebra San Miguel ito po sa unang minuto. Very first minute of the fourth quarter. 2:84 for Ginebra. Oops! Battling on Stratos. This is Stratos sa 36 points siya at the end of the third quarter, and we know that he can score some more in the fourth. So yung experiment niya kanina na magbigay muna ng bola sa kanyang locals, hindi na niya magagawa ngayon dahil talagang na-shoulders niya ang offensive ball. Pagkala mo rin Locsin yun. Pinilitan si Abuda. Hindi pumasok ang tira. Nakuha ni Bumaren ng rebound. Bumaren ito na front court. Bumaren goes to Abuda. Abuda naman sa nalulog ni Maalo Aquino. Sabi ko, Abuda, teka, ayoko dyan. Illegal defense ito. Oo. Ang illegal defense. Isa na naman free throw para sa San Miguel Beer. Si Alan Kedi Katitira. Pagkatapos sa kanila pa ang bola. 92-85. It's a 7-point lead para sa Ginebra San Miguel. Naging problema sa series na to ng San Miguel is yung balance of scoring nila. Usually, they only have 3 or at the most 4
na rin ang in-escort palabas, ano ha? Kasi Oo. nasa ticket po yan, nakalagay yan sa ticket. Bawal ang, kasi kahit kung pagmumura, bawal yan eh. Lalo na yung babato kayo, Franklin for France, Kumain. posibilidad na makasakit kayo, palalabasin kayo. Kaya ano yun, pero palalabasin kayo. Kasi hindi nyo mapapanood yung hanggang pagtatapos ng laro. Yung ticket na yun, karapatan mong manood ng laro. Pero wala kang karapatan na Maggulo. maggulo. Oo. Okay. So ito ngayon, si Val David. Hindi rin ang captain ng Blue Balls. Hindi sa deliberate tackle na tinawag kay Franz Kumare. At lumabang na naman ang 8. Ang Ginebra San Miguel. Meron pang isa. At ngayon, ang possession. At least 3 minutes. Ano din ang nangyari kanina naman kay Bido Harense doon sa kabila. It is a 9-point lead for Ginebra San Miguel at 94. 2 minutes gone by. It is on the fourth period. Cofield. Labas kay Bang David. Dito sila ang kapito, dito si Bang David. Sa kanyang pag-drive, sila tumasa, pero napalakas yung Bang. So, pagkakataon na sa Miguel, para tapisin na naman ang kalamangan. Kanina, ibaba na naman to 4-5. Pero turnover na naman ang San Miguel. Talaga si Jun Season, ang si Bang David, talaga rin yung Hussein. Yes! Lumalabangan sila ng 14 puntos dito ba sa fourth quarter, pero matagal-tagal pa ito, 8 minutes and 57 seconds. Ngayon, pinabayaan. Ito si Freddy Abuda kanina. Meron po tayo report para kay Anthony Sita. Thank you very much, Ed. Sabi rin ng coach na timeout. He called the timeout in order to stop him. Secondly, he wanted to remind Lamont Stratos not to take too much on his shoulders. Sabi niya, we're a team here. Let's play San Miguel team basketball. And we can still come back in this particular ball game. Balik tayo sa'yo, Ed. Okay, thank you very much, Anthony Santay. At nakasalubayan ko sa pupuntos na ang kalamangan ng Ginebra San Miguel over San Miguel here. At yan, nakikita po nila si Coach Norman Black. At ayun na rin po. Itong scoring options, sinasabi natin, napakarami po Ginebra. Ngayon, season. Kanina si Palmaville, of course, ang game po nila, ini-score. Nandun si Mano Aquino, pwede ini-score din si Pito Harencio. Pero itong San Miguel, naghahanap na yun. So, pwede ini-score para sa Pila. Pag-usapan natin kanina, Coach, yung bench scoring ng Ginebra San Miguel, dahil nag-point out ko sana kanina, yung karamihan ng mga puntos yun, nagkaring dito kay Val David, coming off the bench, 23
points. Si Valga din naman, 19 puntos. Nakita natin mga ganito. Kailangan mo na pumasok sa championship para tumalaman. 7 minutes, 43 seconds, malalaman natin. Sasagot natin yan. Pero na lang yung extension ng job. Sasagot na lang po, namang sa Miguel. Ang foul ay isa sa Miguel Palilansen for illegal defense. Coach Jaworski naman, tinabit na si EJ Fang. Babalik na sa laro. With 7:34 Also, the technical in this program. ball game. Flexibility na Ginebra na naman. They can go small, they can go big, they can shoot from the outside, they can power inside. Jay Fang for Palilansen. Go big o super big. Tala, si pinagod ng EJ Fang na si Moni Lagsin. As we look at Coach Jaworski. Oh, watch out, Ben! Watch out, Ben! Ubus ang Bigel Beer. Pero naman sila sa mga ito. Sa loob, pero napulot yung Abuda. Wala. Ako Abuda, mataas ang talon. Lupo ang ito. Wala. Ang sa rebound mo. Pinihok ng Lamont Struthers yung bola kasi nakakapakawa na lang. Dahil nga sinabihan na siya ni Coach Tony Patrick, don't take too much out of it. Pero napufrustrate siya dahil pinihok niya. Wala si Valgabe. Pinapatay na buwang Alvarez. Ito naman ni Mano Aquino. Wala. Easy! Tao mo si EJ Fang. Investigation of 38. Ito, pinalik pa si Bigel. Kuha na niya ang bola at nabili nga siya sa harapan. At high percentage shot na yun. Hindi lang ang problema ng EJ. Height, kung anong galamay, no? Kasi nakakan ito si EJ Fang. Mahirap yung itulak palabas ito. Three-back defense on Lamont Struthers. Pero meron pa namin Alan Valdemir. His first personal team foul for Ginebra San Miguel. Sa lakas ng hiyawan, hindi mo halos makaramdaman talaga. Alam mo, ilang quarters na natin napapansin ito, Coach yan, ha? Ang San Miguel Beer, nasa penalty na with 6:52 to go, ha? Kanina pa yung penalty na yan. As you look at the shot clocks, samantalang ang Ginebra San Miguel, uncharacteristically, isa pa lamang ang team foul. Nandito sila mga Struthers. Nandito sa Valgabe. Binigay kay Ben Susan. Wamas! Masyadong pinasarap ni Vince Susan yun. Napakit mo yung defense nila. 5 shot blocks, pero iisa pa lang ang foul ng Ginebra. Ay! Ginawa-kawa naman niya si Bong Alvarez. Valgabe. Ayan, pinawag ni Bong Alvarez. Alang sa likod. Siniguro lang ni Bong Alvarez na hindi kakasok yung luwa. Ayun, parang sa... Valdemir shooting for two. Set lang din yung ating cameraman, si Jerry Cabrito. Kaya nakita ko rin yung gano'n nangyari sa camera. Okay, meron pa po tayo 6 minutes and 24 seconds remaining sa larong ito with a 15-point lead by Ginebra San Miguel. Something's got to happen for San Miguel Beer, pero si Valgabe ang nasa free throw line. Medyo tentative yung kanyang tira mo. Ayun. Yung kanilang duo. Marami po may dalawa kanilang mga poster, mga streamer. Ano, para bigyan ng mga suporta ang kanilang mga paboritong komponent at mga player. Yun. Ang Ginebra, lamang na yan ang 16 points, pero sila pa rin ang pumipress. Ito yung element of surprise. Kasi Bong Alvarez, nakita si Ibes sa ilalim. Ako, pinagpasok. At ito sila nakagawa ng rebound. Ito si Paul David. Press ng Ginebra, resulting in a turnover. At rebound
struggle talaga. They can't even execute their offense. Ay hirap na hirap sila sa rest ng Ginebra ngayon. Nakikiyan yung Valladolid. Using 8 puntos po ang naman ng Ginebra San Miguel. It's an 18-point lead. 5.5 minutes remaining. Caulfield. Wala. Pero sa kanila po rin na pala. Wala. Nakatayo na lang yung mga taga San Miguel. Oo, parang nawala ng gana itong San Miguel. At pinapanood yung kanilang rebound. 108 to 90. 5 minutes and 14 seconds remaining. EJ Fine. Out to Caulfield. Another man is Struthers. 3 seconds on the shot clock. Caulfield, nakita si Darlo. With 4 time on the shot clock. 20 puntos ito ang abante ng Ginebra San Miguel at 110 to 90. Wala, mga tao rito. Ang anticipation ng finals appearance. Ano ba? Pero turnover to. Hindi pa naka-attempt itong San Miguel sa kanilang last 8 possession. Ito naman, yung ginawa ni Baltaluk kanina. Lutang. Obigan. At kanina po, nabibinig yung hiyawan dito sa Alan Pagan for Ugas, take the visa. 22 points. 24 na with that shot. Ang gawin, 22 points. Pagkanak ng Ginebra po, full force, nagpunta rito. Mukhang marami pang dumayo sa barangay Ginebra. Overpopulated natin barangay na ito. Algabid, 3 seconds on the shot clock. Wala. Babylonia binigay kay Struthers. 4 minutes and 20 seconds to go in the ball game. They give it to Struthers. Big baskets for San Miguel. Probably 3-point shots if they can find some. Ito, medyo binabantayan na nila sa likod yung Ginebra San Miguel, pero no problem bringing it over the timeline para sa Ginebra. Pwede sila mag-isa ng shot clock. Oo. Nasa kanila yung luxury na yan. Puro na tira nila. Puro last second pa. Naubos na shot clock. Napasok na. 3-point shot. Wala. Back pa rin. So, napakataas na percentage yan. If you're looking for shooting percentages, walang tatalo sa dunk na yan. Dalawang sunod. Nakapag na tayo 3.5 minuto na nangangabi rito. Pero, by the looks of it, at with the way the fate has turned out, mahihirapan ho ng doble hirap po para sa San Miguel Bay para makabalik sa laro nito. Ayan, eh. Hindi na nang lalaban itong San Miguel. Going through the motions. This is Jaworski there. Si this is Jaworski po yun. Nakita dito. Nag-cheer para sa kanyang kasama. Ito sa kanyang kautot. Hindi na ka-score sa ilalim. Parang gumiwat na ito San Miguel. Parang depensa. That's good. Foul on EJ Fine is good personal. Second team foul for Ginebra San Miguel. 2 minutes and 47 seconds remaining sa ating larong ito. At marami na po papalabas ng Cuneta Astrodome sapagkat napakalaki ng kalamangan ng Ginebra San Miguel. Well, that shot by Struthers didn't go in, pero yung kanya layup cut the lead down to 22. With this much time remaining, medyo mahirap-hirap na po yan. Napakalaking lamang nito at pinapatunayan sa atin ng Ginebra. Hindi lang overtime. Oo. Ito, 4 seconds on the shot clock. Ben Caulfield, nabitawan na bola. Nakuha na Lamont Struthers. Bibigyan na ni Valladolid dito. Lamont Struthers. Itong San Miguel, lalaban pa ito for third place. So makakalaban sa nila yung Shell. Third place, I think it's only 1 game. Ang natapos ang larong ito, pag Ginebra ang nagwagi, wala po tayong laban sa Biyernes. Sa Liguro mag-uumpisa ang ating championship. Sa larong, brought to you by Taguay Gold, the premium brand. 10 seconds on the shot clock. Dapat 10 seconds sa shot clock ng Ginebra San Miguel. Ganito si Val David. At si Mike Boostre, pinasok na ni Coach Norman Black.
Labas kay Marlo Aquino. 2 seconds to go to shot clock. Cofield. Wala. Alan kay Dick. Ito si Mike Cristre. Nakita ng open lane. Pero Batira, sana pinasa na lang niya. So, mga guards po ng Ginebra, keying this victory for them. Valdavid and Vince Hizon. At tumay mga 22nd timeout. The finals against Alaska Milk. Napakagandang finals yan. Ed, Alaska Milk versus Ginebra San Miguel. Alaska looking for a grand slam. Hindi ako magkakamali, Coach Yang. Ang last time na pumasok sa championship ng Ginebra, Alaska rin ang kalaban. Parang rematch. Deja vu. Oo. Pagkala, paalakoy na lang ang tira ni Lamont Struthers. At ito, sinuli Locsin. Yung tinatanong ko sa iyo kanina, Coach Yang, maaga pa lang nag-lead na kagad itong Ginebra San Miguel at hindi na sila nagpa-dalos-dalos pa. Mamama lahat ng kanilang mga strategies, yung press nila, yung kanilang running game, yung kanilang defense. So, sakto lahat. Tara, alam kayo doon. With 41.8 seconds left, 19 puntos sa kanilang hinahabol. Masakit ito para sa San Miguel Beer. Pero they gave a good fight in the series. Naging mas exciting itong series na ito kaysa rin sa series ng Alaska at Shell. Medyo unang inararo ng Alaska ang Shell. 3-0. Ginebra San Miguel versus Alaska Milk. Best of 7 po yan. May problema ka na naman dyan, Ed. Bakit? Masyado kang maraming kaibigan dahil mawawalan ka na naman ng mga kaibigan niya. Paunti na nga ng paunti. Paunti na paunti. Yung mga humihingi ng ticket, wala tayong maibigay. Ganun talaga. Okay. Ito mga kaibigan, Alan kay Dick. Tala, mid-season, binigay kay Noli Locsin. Mga last nails on the coffin na lang po ng San Miguel. At pati tayo, chinichir ng mga tao dahil buenas tayo rito sa Ginebra. Hindi pa natatalo sa atin to all year. Yung mga Ginebra fans, tuwan-tuwa sa'yo, Coach. Okay. Ito, si Mike Costa. Natin yung pang-score dito. At ito, mga kaibigan, 122.06. Kapit kay Jaworski. Si Struthers, napito si Noli Locsin. Will be no game this Friday at the Iron Cross here. The best of 7 finals will start on Sunday at 4:15.